Magandang hapon sa inyong lahat mga bata, gayon din sa inyong mga magulang at sa mga shepherd sa inyong lokalidad. Umaasa kami na ngayong hapon, malaman ninyo ang isa na naman kwento mula sa lumang tipan ng Biblia. Ang mga kwento sa lumang tipan ay tungkol sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, ang Israel. Kahit bata pa kayo, nawa magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa kasaysayan. Ang mga kasaysayan dito ay nagbibigay sa atin ng ilang aral upang matuto tayo mula sa kanilang karanasan. Bago tayo magpatuloy, umawit muna tayo. Hello mga bata! Ngayong hapong ito, may inihanda kaming himno para sa inyo. O kaya tara, samahan nyo kaming basahin ito. Isaiah, Jehovah spoke in a way with great force. He instructed him not to walk in the way of those people. He'll sanctify the Lord Jehovah, the one who is fearsome, a sanctuary, yet a song to both houses of Israel. Isaiah, Jehovah spoke in a way with great force. He instructed him not to walk in the way of those people. He'll sanctify the Lord Jehovah, the one who is fearsome, a sanctuary, yet a song to both houses of Israel. Maraming mensahe si Jehovah sa kanyang bayan na ipinabot niya sa pamamagitan ni Isaiah na propeta. Noong nakaraan, nakita natin ang pagtanggi ni Haring Ahaz na humiling ng isang palatandaan mula kay Jehovah. Kaya si Jehovah mismo ang nagbigay ng palatandaan sa pamamagitan ni Isaiah. Anong palatandaang ito? Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Ikaw at ang iyong bayan, pati na ang sambahayan ng iyong ama ay ipapasakop ni Jehovah sa hari ng Assyria. Binalaan niya ni Propeta Isaiah na ang bayan na kinatatakutan ni Haring Ahaz ay wawasakin at gayon din ang Juda ay sasakupin ng Assyria. Maging si Isaiah, sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, binalaan ni Jehovah si Isaiah na huwag sundan ang mga landas na dinadaanan ng mga taong ito. Sinabi niya, huwag kayong maniwala sa buwatan na sinasabi ng bansang ito. Huwag kayong matakot sa kanilang kinatatakutan. Ngunit si Jehovah, ang makapangyarihan sa lahat, ang dapat ninyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat ninyong igalang at dapat katakutan. Sa dalawang kaharian ng Israel, siya ay magiging isang santuaryo, isang batong katitisuran, bitag at patibong para sa mga naninirahan sa Jerusalem. Dahil sa kanya, marami ang babagsak, mabubuwal at masusugatan. Marami rin ang masisilo at mahuhulog sa bitag. Ingatan mo at pagtibayin ang mensaheng ito para sa aking mga alagad.
Maghihintay ako kay Jehovah na tumalikod sa sambahayan ni Jacob, at sa kanya ako aasa. Ako at ang mga anak na kaloob sa akin ni Jehovah ay palatandaan at sagisag sa Israel. Mula kay Jehovah na makapangyarihan sa lahat na naninirahan sa bundok ng Zion. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula, hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu, ipapahamak lamang kayo ng mga iyon. Maglalakbay sila sa lupain na pagod at gutom na gutom. Magwawala sila dahil sa gutom at susumpain ang kanilang hari at ang kanilang Diyos. Titingala sila sa langit at igagala nila ang kanilang mga mata sa lupa. Ngunit wala silang makikita kundi kaguluhan at kadiliman. Isang nakakatakot na kadiliman kung saan sila itatapon. Hanggang dito muna ang kwento natin. Pakinggan natin ang ilang mahalagang punto. Una, dahil sa hindi pagtitiwala ng Juda sa salita ng propeta, lubusang pupuksain ng Assyria ang mga kaaway ng Juda. Pagkatapos, pupuksain din ng Assyria ang Juda. Mga bata, dapat tayo magtiwala at sumunod sa salita ng Diyos na narinig natin. Ang hindi pagtitiwala ay nagsasanhi ng kaguluhan at pagkawasak. Ikalawa, binalaan din ni Jehovah si Isaiah na huwag sundan ang mga landas na dinadaanan ng mga taong ito. Hindi siya dapat na matakot sa kanilang pagbabanta. Sa halip si Jehovah, ang makapangyarihan sa lahat, ang dapat ninyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat ninyong igalang at dapat katakutan. Mga bata, magpatuloy tayong umasa sa Panginoon. Ang sumusunod sa salita ng Diyos ay mamumuhay sa liwanag. Ikatlo, nakita natin na hindi dapat sumangguni sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula. Dapat sumangguni tayo sa tagubilin at aral ng Diyos. Ano ang tagubilin at aral ng Diyos? Ito ay nasa kanyang mga salita sa Biblia. Mga bata, basahin naman natin ngayon ang memory verse. Basahin natin muna sa Ingles at pagkatapos sa Tagalog. Isaiah 8:13. You shall sanctify Jehovah of hosts. He shall be the one to fear, and he shall be the one to hold in awe. Isaiah 8:13. Ngunit ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong ituturing na banal. Siya ang inyong katakutan at sa kanya kayo mangilabot. Story time! Laging naisip ni Nenet na napakarami namang ipinagbabawal ang ina sa kanya. Madalas niyang marinig ang "wag mong gawin ito, wag mong gawin yan." Sumasama ang loob niya kapag narinig niya ang mga ito. May isang bagay na talagang lagi niyang gustong gawin kahit ipinagbabawal ng ina, ang makipagbarkada. Laging paalala ng ina sa kanya ay huwag sasama sa mga barkada dahil sa hindi mabuting impluwensya nila. Ngunit, iniisip naman niya na nasa hustong gulang na siya. Isang araw, gusto niyang pumunta sa mall, kaya tinawag niya ang kanyang kaibigang si Cherry. Natuwa ang kanyang kaibigan dahil sa wakas magkakasama sila sa isang lakaran. Sabi ni Cherry, "Mabuti at pumayag ang mama mo." Sagot ni Nenet, "Hindi niya alam na umalis ako." Nang nasa mall na sila, libang na libang sila sa pag-window shopping. Nang bigla na lamang may sumigaw ng, "Sunog! Sunog! Saklolo!" Nabigla ang dalawang magkaibigan at hindi alam ang gagawin. Nakita nila ang usok at takot na takot sila at dahil napakaraming tao ang nagtatakbuhan. Nagkaroon ng stampede at nadapa sina Nenet at Cherry. Iyak ng iyak ang dalawa na halos hindi makalakad dahil sa pagkadapa nila. Makapal na ang usok at doon naisip ni Nenet ang mga ipinagbabawal ng kanyang ina. Kung hindi sana siya lumabas at nakipagbarkada, hindi niya mararanasan ang mga pangyayaring ito. Sa kanilang panghihina, dumating ang isang bumbero na sumasaklolo sa kanila upang sila ay mailabas mula sa susunog na mall. Nang sila ay mahimasmasan, sila ay nasa isang ospital at doon nakita ni Nenet ang kanyang ina na alalang-alala sa kanya. Mabuti na lamang at hindi siya namatay. Laking pasasalamat niya sa Panginoon at siya ay nakaligtas mula roon.
Kaya, nasabi niya na lagi na siyang susunod sa mga tagubilin ng kanyang ina. Narito ang ating mga aral na makikita sa ating istorya. Una, laging makinig sa payo at pangaral ng magulang dahil alam nila kung ano ang makakabuti para sa mga anak. At pangalawa, palaging tumawag sa Diyos sa oras ng panganib. Na-enjoy ba ninyo ang kwento natin? Oras na para sa ating breakout rooms. Sagutin ninyo ang tanong ng inyong mga shepherds. Huwag muna kayong aalis dahil magkakaroon tayo ng picture taking. Manalangin naman tayo. Sundan niyo lamang ako. O Panginoong Hesus, O Panginoong Jesus, salamat po sa paalala sa amin salamat po sa paalala sa amin na kami ay makinig na kami ay makinig sa lahat ng inyong mga babala. sa lahat ng inyong mga babala. Nawa, Gabayan po ninyo kami sa aming landas sa aming landas upang maligtas kami upang maligtas kami sa kapahamakan. sa kapahamakan. Amen. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkikita-kita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at ang mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag nyo rin kalimutan manalangin, magbasa ng Biblia, at tumawag ng O Lord Jesus! O Lord Jesus! O Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!